Sa isang liblib na baryo, may isang lumang tulay na gawa sa bato at kahoy na tinatawag ng mga matatanda na tulay ng huling hinga. Sabi ng alamat, itinayo ito noong panahon ng Kastila at maraming dugo ang damanak habang ginagawa, maraming manggagawa ang nasawi dahil sa matinding init, gutom, at mga aksidente. Hanggang ngayon, ang tulay ay tila hindi tinatablan ng panahon, hindi nabubulok, hindi guguho, ngunit laging may malamig na simoy kahit tag-init. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, dumaan si Liza, isang dalagang galing sa bayan. Nagmamadali siyang makauwi matapos ang kanyang trabaho sa kabilang nayon. Habang tinatahak niya ang tulay, napansin niyang parang humihina ang kanyang paghinga. Ang dating banayad na hangin ay tila nagiging mabigat. May narinig siyang mahihinang bulong, mga tinig na hindi niya moari kung anong wika. Sa bawat hakbang, tila lumalapit ang mga boses, at ang paligid ay biglang bumalot sa malamig na hamog. Sa gitna ng tulay, may isang anino ng lalaki, nakatalikod, tila nakatingin sa malayo. Hindi ka na makakauwi, mahinang sabi ng anino, boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Nanigas si Liza, ang puso niya'y kumakabog. Nang kumurap ang kanyang mga mata, biglang naglaho ang anino, ngunit may mabigat na kamay na tila humawak sa kanyang balikat. Sa matinding takot, tumakbo si Liza papunta sa dulo ng tulay. Nang makalampas siya, bigla niyang naramdaman na bumalik ang normal na hangin at ang kanyang paghinga. Nang lingunin niya ang tulay, tahimik at tila karaniwan lang ito, para bang walang nangyari. Pagdating sa kanilang baryo, ikinwento niya ang lahat sa kanyang lola. Tumitig ang matanda at sinabing, "Anak, maswerte ka." Ang sabi ng matatanda, ang bawat kaluluwang nasawi noon ay kumukuha ng huling hinga ng sino mang tatawid mag-isa kapag kabilugan ng buwan. Hindi ka nila nakuha, baka may nagbantay sayo. Mula noon, walang naglalakas loob tumawid sa tulay ng huling hinga kapag bilog ang buwan, dahil baka ang susunod na huling hinga ay sa kanila na.